araw na lang po, showing na sa mga sinihan ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Ang mga artista na gumanap sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie, hindi lang ginampanan ang mga nakakakilabot nilang role na hango sa totoong istorya. Pati sila, may mga kakatuwang karanasan din sa totoong buhay. May ginambala ng isang haunted na manika. May pinaglaruan ng duwende. May parang hindi magising sa pagkabangungot. At meron ding nakakita ng multo. Ito ang nakakapanindig balahibo nilang mga karanasan. Years back, bumiyahe kami ng Ilocos para mag-shoot. Walang restrooms na nasa gilid. Sa gilid-gilid na umihi, hindi ako nagtabi-tabi po. Sa Waston, makatulog na rin. Then come the night na magpapahinga na lahat, binangungot ako. Tipong hindi ako makagalaw. Tapos yung assistant ko nandito, hindi ko siya maabot, hindi ko siya magising. Tapos may naramdaman ako na bumukas ng pinto. Tapos may duwending tumatalon sa dibdib ko. Parang nag-e-enjoy siya, terrorize kami. The next day, nung sabay-sabay kami nagbe-breakfast, nagbubulungan yung crew, yung lighting director, ako, lahat kami dinalaw ng duwende na yun. So, naihiyan namin yung bahay niya. That was my first and only time. I was in taping nung Dear Uge. Pagpasok mo dun sa side, punong-puno siya ng parang puro dolls. Lahat naka-white. Parang isa doon naka-itim. May bigat may something. May ma-feel ka, hindi mo ma-explain. Nagkatitigan na lang kami ni Ate Monat na Si Ate Monat yung assistant ko. Tao po? Pagbalik namin doon, hindi naman mabuksan yung pinto. Nagkatingin na lang kami ni Ate Monat ng, bakit ganon? Tapos yun na, nag-connect na. Kaya isa sa mga siguro masasabi kong totoo yung mga dolls. Dati madalas ako mag-sleep paralysis. Hindi ko magalaw yung katawan ko, pero kita ko yung kwarto. And then, biglang lumubog yung kama. Meaning, parang pag may tumabi sa'yo sa kama, may humiga or may umupo, alam mo yung parang yung weight, gaganon yung weight ng kama. Dumilat ako. Pagdilat ko, sa peripheral vision ko, may nakita akong batang nakasilip sa akin. Dito ko na, hanggang dito, yung kita ko. Katingin sa akin. Natakot na talaga ako. Tumayo na yung balahibo ko. So, pumikit ako, nagdasal ako. And then, nung nagalaw ko na yung katawan ko, yun, lumipat na ako ng kwarto. Napakita na sa akin ni Father Rex yung mga... Nung nasa set ako ng Gabi ng Lagim, parang nilamig ako. Hindi ko alam kung natatakot lang ba kasi ako or kinakabahan ako. Tapos tinanong ko yung mga tao sa paligid ko kung malamig ba, nilalamig din sila. Tapos hindi pala, ako lang daw. Isa sa mga producer sa news na biglaang namatay, na atake sa puso. Hindi ko siya nadalaw kasi nakabakasyon ako. Biglaan pagbalik ko, siguro a few weeks after, habang naghahanda ako para sa morning show ko dati sa DZBB, nagbago yung mundo
tumayo yung balahibo ko sa batok, tapos parang yung buhok ko rin medyo tumayo. Pag tingin kong ganyan, kasi I was trying to get something from my drawer. Hindi ko alam kung nakita ko siya physically, literally, pero bakit may naiwang imprint sa utak ko ng image niya na dumadaan sa cubicle ko. Naniniwala ako na meron talagang mga multo kasi nakakita na po ako at na-experience ko po. Yung mga kwentong tampok po ay talagang piling-pili. Sanib, pochong at berbalang. I think ang rich din ng folklore and ng mga paniniwala natin tungkol sa mga multo. Kasi bahagi yan ng history natin eh. Expect nila na talagang maganda to. Pinaghandaan tsaka ginalingan talaga ng lahat. Lalo na yung mga, syempre, aesthetics, yung mga effects natin, nagle-level up na tayo. Dapat abangan ng mga tao ang pagiging truthful ng mga story na ito. Kasi nga, true stories ito eh. And at the same time, makaka-relate sila. Mag-expect sila ng makabuluhang horror story. Kasi hindi lang to basta horror story na gusto naming manakot. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Sa episode namin na Pochong, it's about OFWs. Yung mga pinagdadaanan ng mga OFWs natin. Na yun palang horror na talaga yun. May mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Pangalawa, ang berbalang ay abuse of power, politics na sobrang relatable sa panahon ngayon. Hindi tayo papatay. Nakampi natin ng Diyos. Sanib naman ay about siya sa relationship mo with God and mental health mo. Tawagin na ang buong pamilya at barkada at sabay-sabay nating harapin ang ating mga takot sa mga sinihan. KMJS Gabi ng Lagim the Movie ngayong November 26 na sa mga sinihan. Buong pagmamalaking inihahandog po ng GMA Pictures at ng GMA Public Affairs ang taunang inaabangang Halloween special ng Kapuso Mo, Jessica Soho, na ngayon isa ng ganap na pelikula. Mapapanood na simula November 26 sa mga sinihan. At narito na po ang official full trailer ng KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Nakampi natin ng Diyos. Magsumakita sa akin! Masusunod ang kaluluwa mo, Silviar mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa Kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.